Hey mga dear! Welcome back sa ating vlog and podcast, ang space kung saan pwede kang magtanong ng walang takot at makinig ng walang judgment. Kung bago ka dito, I'm your chief responder. At nandito tayo para sagutin ang mga tanong na minsan tinatago pero dapat pinag-uusapan yan. At para sa episode na ito, medyo exciting dahil kasama natin ang ating tanong group, ang mga matatapang na magtatanong ng random, real, at minsan, medyo unexpected na questions. At ito na nga, nagtanong na ng husto. At ang unang katanungan ay patungkol sa LGBTQIA+, na kung saan, hat na hat ang topic na ito. So mga dear, kung may tanong ka rin na matagal mo nang gustong itanong, baka dito mo na marinig ang sagot mo. At kung gusto mo maging tanong troopers, welcome na welcome ka dito. Ready na ba kayo? Sisimulan na natin ang unang katanungan ng aking guest troopers. At sisimulan na natin ang katanungan patungkol sa LGBTQIA+. Dear, stay with us kasi baka para sa'yo tong sagot na to. At simulan na natin. Ako lang yung magkakape. So, casual lang tayo. Casual talk lang tayo. Kaya natin yan. Are you ready? 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 Ayun. So, welcome to Payo Center. This is the first time ngayong taon na meron akong kasama sa vlog. Ayan. So, ako si Osang and you is? Ate Misha po. Ayan. Ate Misha. Ako si Ate Osang. Ayan. So, Rosana, Cheche. Sa pamilya ko kasi Cheche ako. Tapos Rosana sa real name. Osang sa church. Ayan. So, hindi ko alam kung ano yung mga katanungan. Surprise. Hindi ko nakita yung mga katanungan. Pero let's try to answer na impromptu. Kasi isa yun sa mga specialty ko. Specialty ko. Ayan. So, ilan taon ka natin, Misha? I'm 16 po. 16 years old. Ang layo. 15 years ang tanda ko sa'yo. Ayan. So, 31 na po ako. Ayan. So, tingnan natin kung magtutugma ba yung mga katanungan mo sa mindset ng 31 years old na tulad ko. Ayan, so, pero bago yun, okay ka lang ba? Medyo kinakabahan. Medyo kinakabahan ka, pero ikaw yung tatanong. Ayun, so medyo kinakabahan. May vlog ka ba? May vlog ka din? Wala. So bago kalimutan, ayan, pwede nyo pong subscribe ang Payo Center. Meron tayo sa TikTok, Facebook, and YouTube. Ayan, at para ma-spread natin, syempre, una yung goodness ng Lord, pangalawa, yung mga thoughts na inaakala natin hindi natin maaarok. Pwede palang may share ng kahit mas younger or nasa middle age or adult, young adult to adult. Ayan. So, may matututunan tayo sa bawat isa. So, hopefully, matulungan niya kaming i-share, ma-spread ang truth, goodness ng Lord, at ng mga questions na maaaring makatulong sa iba ring may tanong na ito. So, ano ba? Ano bang katanungan mo? Baka may gusto ko man sabihin bago tayo magsimula sa tanong. Ang gusto ko lang pong sabihin, if meron man pong paniniwala ako na hindi po sang-ayon yung magiging audience ng video, I hope i-respect niyo po yun. And kung ano man po matututunan ko, ay matutunan din po ng mga manonood. Yun lang. Ayun. So, ibig sabihin lang nito, mga dear, pag dear kasi sa Payo Center, so dear ang tawag ko sa mga viewers. Ayun. So, ibig sabihin lang, yung mga thought na share namin, hindi yun ibig sabihin na yun na talaga yun lang. Wala nang ibang pwedeng paniwalaan, hindi po. So, yung thought namin, sa amin yun, kung gagayahin nyo, bahala kayo, it's up to you. As long as truth, totoo, at makakabuti sa inyo, especially, at makaka-glorify kay Lord. Ayun. So, sige, meron pa ba? Bago tayo nanong. Sige, diretso tayo sa tanong. Ano ang katanungan ng isang 16 years old? Since Payo Center to, so Payo talaga, gusto talaga yung mga payo-payo na yan eh. Ayan. So, ano ang katanungan? 16, no? Yes. Ayan. Anong katanungan ng isang 16 years old? First of all po, from my past experience po sa church and up until here po, kadalasan po ng mga ini-invite ko po sa school ay hindi sila parang naiinganyo sa kung ano yung ginagawa ko po sa church and hindi po nila naiintindihan yung kung paano ko po biniview yung pagsamba sa Panginoon. And isa po doon is yung mga part po ng LGBTQ+. Uy, medyo mainit-init na topic to. Sige. Gusto ko lang, kadalasan po kasi na tuwing nag-share po ako, may makakaintindi, meron naman po iba na nagko-contradict sa kung ano po yung paniniwala ko. And ang gusto ko pong matutunan today sa Payo Center po, kung paano po natin sila i-acknowledge but hindi po natin sila i-honor. Di ba po, sabi po sa Biblia, dalawa lang po ang binuo ng Panginoon, and it is the female and male po. Pero as a person or as Christians, we
respect them still, how do we how do we act around people part ng LGBTQ? Ayan. So, yun yung pinakatanong. Yes. Paano tayo mag-a-act? Lalo na, medyo mainit na topic yun dahil kay, kay ano nga yan? Kay Alvin. Aragon. Yes po. Alvin Aragon. Napakainit na topic yun ngayon, Ate Misha. So, salamat sa tanong. Number 1 pa lang ang naging medyo mainit na. Pero anyway, actually, nung pandemic, meron akong nilutong topic about rainbow, which is, napakapiyawan ko na ngayon. Rainbow kasi, it's, ginagamit siya ng mga LGBTQIA+, na ngayon di ba? Na kanilang sign and flag, which is, ang rainbow kasi, it is promise of the Lord kay kay Noah, na ano tayo, na hindi nagugunawin ng mundo sa pamamagitan ng baha. So, it's God's promise, not for LGBTQIA+. So, yun talaga yung real meaning ng rainbow. Pero yung deep pa doon sa prepare ko, syempre, niluluto-luto yon. Prepared na yun lahat, pero nag-ask lang din ako ng wisdom kung kailan ko siya i-release. So, meron din tayong mga kaibigan na LGBTQIA+. Yes po. As a Christian, bilang Kristiyano, i-share lang natin yung grace and love ng Lord. Don't condemn them. Kasi, oo, ayon sa salita ng Diyos talaga, ang nakikipagtalik sa kapwa lalaki at kapwa babae ay walang parte o hindi makakapasok ng kaharian ng langit. Malinaw yun. Pero tayo as a Christian, paano tayo mag-a-act sa kanila na hindi nila mapil na kinokondemn natin sila? So, paano tayo mag-a-act as a Christian? Tama ba yung pagkakaintindi ko sa tanong? Act tayo as natural na tao na may grace ng Lord, may love ng Panginoon. Kung makakausap natin sila, mapaalalahanan sa goodness and truth ng Panginoon in a right way ng pakikipag-usap, okay yun. Pero kapag sila na mismo agad-agad nagre-refuse, wag natin ipilit. Instead, ipag-pray natin. And tayo, meron tayong ginagamit, bless, help, and serve. Pinag-pray natin sila, binibless natin, hini-help, and siniserve. Hanggang sa sila na mismo, si Lord naman kasi yung nagkukonvict. Bilang Christian, hindi tayo yung yung magkukonvict ng puso, magbabago sa kanila. Si Lord pa rin ang magbabago sa kanila. Ang parte natin as a Christian, lalo na sa younger generation ninyo, nasa school kayo, tapos maraming LGBTQIA+, na community, medyo challenging yun. Magiging debatable siya kapag sumagot ka pa ng sumagot. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka nasasagot or hindi ka, kung mananahimik ka lang. Share the truth with love. Kung tatanggapin nila o hindi, it's up to them. Basta si Lord lang ang nagbabago ng puso ng tao, hindi tayo. Once na ginawa mo na yung part mo, you're done sharing the truth with love, always remember with love, okay na yun. And continue mo yung buhay mo bilang isang Kristiyanong kabataan dun sa loob ng classroom or sa school. Iparamdam natin sa kanila na they are loved, but hindi natin ito-tolerate yung maling ginagawa nila. Na papalakpakan natin pag mali. No. Share the truth with love and don't support yung mga maling thinking nila in a way na hindi ka na para makipagdebate sa kanila, kundi i-show mo lang talaga yung love ni Lord. Si Lord naman kasi nagbabago Hindi tayo magbabago. Kasi minsan tayo as a Christian, pag shinare natin, kailangan maniwala ka. Kasi ito yung truth Hindi. Kasi pag ganun, lalong hindi sila maniniwala. So, share the truth with love. So, sa mga LGBTQIA+, we're not condemning you. It's just sabi lang ng Lord, ang nakikipagtalik sa kapwa lalaki at kapwa babae ay walang parte sa kaharian ng langit. So, it's sad na maraming hindi tumatanggap nun, pero yun po yung truth. So, we're just sharing the truth here, and si Lord naman ang magkukonvict ng heart ninyo. Mainit na topic. Pero hindi ako naiinitan kasi may nakatutok. Glory to God. Ayun, so we love you, but we don't tolerate yung mali na gawain ng community. Ayun. We love you with the love of the Lord. Meron pa ba? May idadagdag ka ba doon? Dun po sa topic na yun po. Gaya nga po ng naging short story ko kanina, paano po namin i-deal yung pain if nire-reject talaga nila si Lord po, bilang Christians po. Kasi po, di ba, may invitations, pero lahat cancel, may busy ako, may gagawin ako. As a Christian po, parang sa akin, malaking loss po yun na hindi ako nakapagdala ng soul, lalo na sa part nila since part po sila ng LGBTQ. So, paano po namin paano ko po i-deal sa sarili mo yung pain. Okay. Minsan, di ba, pagka nag-i-invite tayo, tapos ayaw nila talagang pumunta, tapos alam naman natin, nag-reason out lang naman din sila, di ba? Alam naman natin yun Pero yung iba talaga, valid yung reason. Ang tayo, bilang nasasaktan kasi nire-reject tayo, always remember, hindi tayo yung talagang nireject Si Lord ang nire-reject nila. Kawalan nila, hindi natin kawalan. So, tayo lang, ginawa lang natin yung part. Bilang tayo lang ay frustrated siguro or in a way na gusto natin talagang
ma-share sa kanila yung goodness ng Lord, maging parte ng pagbabago, tayo binabago ng Lord. Gusto rin natin na ma-experience din nila yung pagbabago ginagawa sa atin ng Lord. Kaya siguro tayo nasasaktan. Pero always remember, hindi tayo yung nire-reject talaga nila. Ang nire-reject nila si Lord. Ako nagsimula lang din ako sa invitation, in-invite lang din ako. Ikaw ba, in-invite ka lang din? Ako, ni Pastor Merlin. Pas Merlin. Yes, Ako, in-invite lang din ako ni Pastora, ano pangalan nun? Pastora Jade, yung unang mentor ko. Ayun, so in-invite lang din ako. So nagsimula sa invitation hanggang sa, uy, eto na ako. Glory to God, kung malalaman niyo pa yung kwento ng buhay ko, pakaganda. Kung paano ako naging teacher, paano ako napunta sa ganitong estado, sa biyaya ng Lord, may business. Diba? So, nag-start lang sa invitation. Kaya yung mga tumatanggi, ano masasabi mo sa mga tumatanggi? Sa mga tumatanggi po, kung worth it po sa inyo yung time na in-spend nyo without Christ, mas worth it po if merong Christ. Yes, mas worth it pag yung ginagawa natin for the Lord. Yes. Yes. Kasi may time naman for ano eh, halimbawa, mag-SM ako, o kaya maglalaba ako, pwede naman ako maglaba ng Sabado eh, wag lang itapat ng Sunday service, Yes po. 'di ba? Ayun. So, yung iba reason out na lang, pero pag si Lord binago yung heart nun, nabago yung puso nila, Yes. sila na mismo magsasabi, uy, sama ako. Ayun. And for all LGBTQ, don't condemn them. Patuloy lang natin i-share yung goodness at saka yung love ng Lord. Then, one day, sila na rin mismo yung sasama. At gustong mabago ang buhay. One day, matatagpuan din natin. Matatagpuan din nila si Lord. Yun ang ipag-pray natin. Matagpuan nila si Lord sa buhay nila, lalo na sa panahon na sila ay nag-iisa. Kasi minsan malulungkot din ang buhay ng mga yan. Kung bakit sila naging ganyan, malulungkot din ang buhay ng mga yan. Yung mga komedyanteng LGBT, nagpapasaya sila, di ba? Mostly yun yung papel nila sa mundong ito. Pero meron yung behind kasi na pag binago yun ng Lord, natagpuan nila si Lord. Amazing ang gagawin ng Lord sa kanya. At marami ng mga LGBT na na-convert Yes, into faith kay Lord. Ayun. Glory to God. At yung totoong conversion, ang totoong conversion kasi, may totoong repentance na nalikuran yung dati nilang buhay. So yun yung totoong conversion ng isang LGBT to Christ believer and Christ followers. Okay. So, yung nasagot ba yung pain, paano ma-i-deal? Yes. Isipin mo, hindi ikaw ang nire-reject si Lord. Malungkot lang, pero pag-pray pa rin natin. Pray, kasi hindi natin makokontrol yung tao. Just pray for them. Okay. Yun po. Natutunan ko na po na ganun po ka-powerful ang prayer. Kasi yun na lang po yung bestest way. Kasi hindi naman po tayo yung magbabago, kundi si Lord po. Okay, next question po. Ay, next question agad. Sige. Ano ang next question? Oops, alam kong bitin, meron pa tayong mga katanungan. 5 kasi yung prepare niyang katanungan na wala akong kaalam-alam. At sasagutin natin ang ibang katanungan sa susunod na episode ng ating podcast. Part 2, sa tanong ng kabataan, ang inyong lingkod, Rosana Quintal, with our guest, Tanong Troopers, Michael. See you sa next episode.